Para iwas anomalya, simula ngayong taong ito, ang sabi ng Department of Budget and Management, hindi na raw kakailanganin yung Special Allotment Release Order o SARO para mailabas ang pondo na gagamitin ng mga ahensya ng gobyerno. Pero para sa mga tinatawag na lump sum funds o buong mga pondo, gagamitan pa rin daw yan ng SARO. Kaya dapat pa rin bantayan ang mga namemeki niyan. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Bago natapos ang taong 2013, nadiskubre ng Department of Budget and Management ang pamimeke ng isang sindikato ng mga SARO o Special Allotment Release Order. Ang SARO ay kailangan para ma-release ang pondo dahil ito ang nag-ootorisa sa mga ahensya na guguli ng halagang nakasaad doon para sa mga proyekto. Pero simula ngayong taon, hindi na raw kakailanganin ng SARO kung nakadetalye na sa General Appropriations Act ang paglalaanan ng pondo. Sabi ng DBM, diretso na ang release ng pondo at ang gagamiting batayan ang mismong 2014 budget na pirmado ng Pangulo. Dati kung may SARO, doon lang makakapagsimula ng proseso ng bidding yung mga ahensya natin. So ngayon ho, dahil hindi na nga kailangan ng SARO for most of the projects, pwede ho nang simulan ang bidding sa simula ng taon. Implication yan at least nababawasan ho yung red tape. Pero hindi pa rin tuluyang mawawala ang SARO ayon mismo sa DBM. Meron pa rin kasi mga items sa budget na kung tawagin ay lump sum funds o yung mga hindi pa natutukoy ang eksaktong paglalaanan ng pondo. Para sa mga ito, kakailanganin pa rin ang SARO bago ma-release ang pondo kapag natukoy na kung saan gugugulin ang pera. Kaya tuloy pa rin dapat ang pagbabantay sa mga peking SARO. Ayon kay De Lima, tukoy na raw ng NBI ang mga personalidad sa likod ng fake SARO gang sa DBM. At bago matapos ang buwan, inaasahang matatapos na ng NBI ang investigasyon sa mga peking SARO. Ngayon pa lang, may mga posible na raw silang maging state witness dito. Meron din mga kinakausap yung NBI na mga posible na maging state witness or witnesses. And some of them have executed sworn statements already, pero yung iba ata hindi pa. But ang lumalabas nga is natutukoy yung opisina ni Yusek Relampagos. Ayaw munang pangalanan ni De Lima ang mga ito, pero nauna nang nabanggit ni De Lima na mayroon nang nakapagturo sa umunoy mastermind ng scam na kung tawagin ay Supremo. Gayon din sa ilang sangkot sa scam na konektado sa tanggapan ni Budget Undersecretary Mario Relampagos. Ang meron nang nakapagturo is a driver and a utility of the office of Yusek Relampago. We have the names of the driver, the janitor, a few other personnel of DBM, including the alleged Supremo, who at the moment appears to be a woman, but it's still being validated also within the office of Yusek Relampagos. Patuloy na kinokontak ng GMA News si Relampagos hanggang ngayon. Nauna nang sinabi ng DBM na handa silang sumunod sa magiging rekomendasyon ng DOJ oras na matapos na ang investigasyon nito. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.